Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rapi Jan, shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, nanguna ang espesyal na sugo at agad na inayos ang mga tropa na ayusin ang direksyon ng pag-atake. Pagkatapos, isang pagsabog ng mga busina ang tumunog sa hukbo, at ang pangkalahatang paraan ng pag-atake ay ganap ding nagbago. Ang mga tropa sa harap na linya ay naniningil pa rin, ngunit ang mga tropa ng gitnang linya sa likod nila ay nagsimula ng lumipad ng direkta sa langit ng paisa-isa, at mabilis na tumawid sa mga trenches upang direktang salakayin si Han Sanchen. Patayin. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay direktang tumalon sa ibabaw ng trench, ngunit ang trench na may lapad na ilang metro ay hindi isang balakid para sa kanila. Ang espesyal na sugo at ang mga matatanda ay nakaupo sa kanilang mga kabayo, nakatitig ng mabuti sa sitwasyon ng labanan. Gusto nilang makita kung anong pakulo ni Han Sanchen ang naghihintay sa kanila doon. Nguso, sa pagtingin sa kaaway na direktang dumaan sa kanal, malamig na ngumiti si Han Sanchen. Bahagya siyang napaatras ng 2 hakbang, at nang tumawid ang grupo ng mga tao sa trench at lumapag, nanginginig ang kanyang mga kamay. Patayin. Boom! Biglang lumitaw ang isang grupo ng humigit kumulang 500 kabalyeryang bakal sa harap ni Han Sanchen. Ang grupong ito ng mga tao ay nakasuot ng gintong baluti at natapakan ang mga mabangis na kakaibang hayop. Nang lumitaw sila na parang isang pagsabog ng gininto ang liwanag, at halos ang mga bumaril sa kanila ay hindi maimulat ang kanilang mga mata. Pero kung ikukumpara sa visual impact, ang mas nakakatakot ay ang impact ng Iron Ride na ito. Halos umusad na sila. Ang malaking katawan ng kakaibang hayop at ang sibat sa kamay ng Golden Knight ay parang pader na may mga tinak, sumugod sa gilid ng trench. Isa-isang binaril sa mga trenches sa lugar, at kahit na hindi sila nahulog, sila ay ganap na sinaksak sa mga sibat at binitay, na mukhang kakilakilabot. Kaya nga, kumunat ang noo ng matanda. Sa haba na humigit kumulang 100 metro, ang mga kabalyerya ay sumugod lamang sa bilis. Sa makatuwid, kahit na lumipad sila sa maraming mga lalaking nakaitim, maaari lamang silang tumayo sa limitadong mga tao dahil sa kanilang limitadong espasyo, at ang mga limitadong taong ito ay nahaharap sa bilis ng pagmamadali. Ang mga kabalyerong bumangon ay ganap na walang lakas na lumaban. Sa makatuwid, ang huling resulta ay maaari lamang na ang kanyang sariling mga tao ay itulak sa ilalim ng trench ng mga kabalyeryang ito, at maging biktima muli ng halimaw. Elder, itong Han Sanchen ay talagang hindi simple, ito ay isang taktika. Ang kanyang mga trenches ay humadlang sa aming hukbo mula sa direktang pag-atake. Kung ang aming hukbo ay lumiko upang tumalon sa ibabaw ng trenches, ito ay haharangan ng kanyang mga kabalyerya. Kailangan kong aminin na kahit na ang aming hukbo ay may malaking kalamangan sa mga numero, sa ilalim ng kanyang tactical na pag-aayos ay talagang hindi ko ito magagawa. Tumango ang espesyal na sugo. Marahan na ngumiti ang elder, bagaman ang Chanmo Castle ay isang marginal city lamang sa atin, palaging may kapangyarihan dito. Sa tingin mo ba ay kayang patayin ni Han Sanchen ang Chanmo Castle sa pamamagitan lamang ng kanyang katapangan at pambihirang personal na lakas? Pagkatapos ng mga salita, itinuro ng matanda ang kanyang sariling utak, at ito. Ang espesyal na sugo ay tumango ng masunurin, ang kanyang tactical na literacy ay talagang napakataas, ngunit ang hindi ko lubos na nauunawaan ay kung saan nanggaling ang mga kabalyeryang ito. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi ko pa nakita ang kanilang pag-iral. Kahit na ito sa loob ng 3 araw, ako ay nagbibigay pansin sa mga abnormal na pagdami at pagbaba ng mga tao sa Yetian City. Tsaka kuya, ngayon mo lang nakita. Kahit sa battlefield, hindi namin nakita kung saan sila nakatambay sa pagtambang. Lumabas lang sila nang wala sa oras.
Nang makita ang naguguluhan na hitsura ng espesyal na sugo, natural na ngumiti ang elder, kung may matutuklasan kang simple, kung gayon bakit Han Sanchen ang tatawaging Han Sanchen. Mas mabuting tawagin siyang pusa o aso. Kung iisipin ito ng mabuti, kahit na ang mga salitang ito ay talagang medyo nakakainsulto, ang mga salita ng elder ay talagang makatwiran. Kung si Han Sanchen ay napakadaling makita ng mga tao, natatakot ako na hindi siya makakagawa ng napakaraming tinang at himala. Itinuro na ang mga nasasakupan. Upang makitungo kay Han Sanchen, dapat mong isipin na siya ay sapat na malakas, at sa parehong oras, huwag masyadong magtiwala, dahil palagi kang magdurusel sa kanyang mga kamay. Ngumiti ang matanda, tumanggo ang espesyal na sugo. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay hindi maaaring maging mas malinaw. Kailangan mong makayanan ang suntok, at huwag masyadong maliitin ang iyong kaaway. Kung gayon, ano ang susunod na gagawin natin? Tanong ng sugo, dapat ba nating ayusin ang ating opens iba? Natatakot ako na ang ating kasalukuyang hinaharang na opens iba ay walang tunay na kahalagahan. Hindi agad nakasagot ang matanda bagkus ay bahagyang kumunot ang noo na para bang iniisip din kung anong paraan ang gagamitin. Maya-maya, bigla siyang ngumiti. Elder, anong ibig mong sabihin dito? Umiling ang matanda, naaalala mo ba ang sinabi ko ngayon? Ang mga taong tulad ni Han Sanchen ay talagang nakakatakot na kalaban, kaya ang pinakamagandang paraan ay sumama tayo sa kanya. Order the troops to continue the attack. Nang marinig ito, ang espesyal na sugo ay nagmamadaling nagsabi, ngunit sa kasong ito, magkakaroon tayo ng gulo at maraming mawawala. 800,000 na tao, ano ang takot mo sa attrition? Kahit na ibigay ko ang kalahati ng mga nasawi, ano? Ang pinakamahalaga ay kailangan nating laruin ang tactical attempt ni Han Sanchen. Ang pagtugon sa lahat ng mga pagbabago ng pareho, ito dapat ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung hindi, dahil sa isang maliit na dahilan, ito ay magiging ganito sa ilang sandali, at ito ay magiging ganoon sa ilang sandali, at sa huli ito ay pangungunahan ng ilong ni Han Sanchen. At sa sandaling sila ay napaka-passive, ang resulta ay mas mabibigat na pagkatalo at lubhang magulong taktika. Natatakot ako na ang 800,000 hukbo ay talagang maging biro. Sa kabaligtaran, naglaro lang siya ng ganito, bagaman dapat na malaki ang pagkatalo, ngunit ito ang pinakaligtas na paraan. Sa utos ng matanda, nagsimula pa ring umatake ang mga tropa. Sa oras na ito, halatang napansin ni Han Sanchen na may mali. Kumunot ang noo niya, halatang inaasahan na magiging eksperto din ang lider ng kabilang partido. Sa dalawang magkasunod na pagkakataon, parang hindi naloko ang kabilang partido. Nang harangin ang mga trenches, hindi nataranta ang kabilang partido. Nang malaman nilang hindi tama ang sitwasyon sa loob, nanatili silang pareho. Bagamat lumipad sila sa ibabaw ng trenches upang salakayin ang kanilang sarili ayon sa kanilang plano, masasabi ni Han Sanchen na ito ang intensyon ng kabilang partido. Kaya, ang katotohanan ay, ang kabilang partido ay tila nahulog sa kanyang sariling panlilinlang, ngunit pinanghawakan niya ang kanyang pangunahing posisyon. Ang gulo. Malungkot na tumingin si Han Sanchen sa mga tropa ng kaaway na patuloy na umaatake, at ang kanyang isip ay mabilis na umiikot ng ilang sandali. Kung ang kalaban ay hindi sumunod sa kanyang sariling bilis, pagkatapos ay umaasa sa ganap na lakas at superioridad sa mga numero, talagang imposible para kay Han Sanchen na magkaroon ng anumang pagkakataong manalo. Ang tanging posibilidad na manalo siya ay ang paggamit ng patuloy na nakakagulat na mga galaw para maging abala ang kalaban at tumutok sa buntot, para maging magulo ang sitwasyon, at pagdating ng panahon, mawawalan siya ng bentahe at unti-unting nauubos ang kanyang sarili. Para kang talunin ang isang malaking bobo na oso. Ito ay ganap na imposible para sa isang tao na pumatay ng isang oso na mas mataas sa timbang, bilis at iba pang aspeto sa isang head-to-head confrontation nang hindi gumagamit ng anumang mga tool. Kung gusto mong matalo, dapat umasa ka sa utak mo. Kaya naman, natalo si Xiong dahil siya ay tanga na pinangunahan ng ilong at nas-ayang sa ritmo. Ngunit ngayon, hindi nahulog si Xiong sa bitag, gusto lang niyang suntukin ang mga tao hanggang sa mamatay ng direkta, at tuluyang binaliwala ang mga pinsala, isa lamang itong paraan ng pag-atake. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, si Han Sanchen ay tiyak na bugbugin ni Xiong hanggang mamatay, kahit na magbayad si Xiong ng mabigat na halaga. Sa makatuwid,
kinailangan ni Han Sanchen na makabuo ng mga bagong countermeasure. Kung hindi, ang natupok ay ang kanyang sarili. Mabilis na kinurot ang 8 Desolation Heavenly Book sa kanyang kamay, ang mga miyembro ng Polar Bear Legion na sumugod ay agad na bumalik sa 8 Desolation Heavenly Book, at ang maliit na larangan ng digmaan sa harap ni Han Sanchen ay nawalan ng laman muli sa isang iglap. Bagamat ang pinakawalan na kabalyerya ay maaaring umatras ng mag-isa at maglunsad muli ng opens iba, sa ganitong paraan, ang Polar Bear Legion ay ganap na malantad sa lahat. Bilang resulta, ang pagkawala ng Polar Bear Legion ay isang aspeto. Ang pinakamahalagang bagay ay mabilis silang mapapansin ng kaaway. Bago ang kinakailangang oras, syempre gustong itago ni Han Sanchen ang hukbo ng Polar Bear saglit. Tumalikod at nakatayo sa posisyon ngayon, na humarap sa kalaban na sumugod muli, muling binuksan ni Han Sanchen ang 8 Desolation Book, at muling umahan ang mga kabalyerya. Halos katulad ng dati, ang kalaban ng kalaban ay muling binugbog hanggang sa ilalim ng trench ng sarili niyang mga tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Han Sanchen, na biglang nakaisip nito, ay tila may napagtanto, at isang bahagyang ngiti ang biglang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Nakalimutan ko, dati may hagdan ka, pero meron din akong Zhang Liangji. Kung gusto mong maglaro ng ganito, pwede kitang samahan para magsaya. Pagbalikwas sa kanyang kamay, binawi niya ang kabalyerya. Pagkatapos nito, mag-backhand at sumugod muli. Punta ka ulit, nagmamadali, tumahimik ka. Sinabayan ng galit na paggalaw ni Han Sanchen, sunod-sunod na lumabas ang mga gintong kabalyerya, at sunod-sunod na alon ng mga lalaking nakaitim ang paulit-ulit na itinulak sa trenches. Ang mga Trinsera ay parang puyo ng tubig na nakakanibal sa mga tao, at hindi nila tatanggihan ang sinumang darating, at kumain hanggat mayroon sila. Gayunpaman, ang mga trenches ay nakasalansan pa rin sa isang tiyak na lawak, at maraming mga lalaking nakaitim ang mahirap matuno pagkatapos ng lahat. Elder, mukhang pinaglalaroan tayo ni Han Sanchen at nakikibagay sa lahat ng pagbabago. Napangiti ang matanda, huwag kang mag-isip ng ganyan, baka, may mga paraan at diskarte na ang iba para harapin tayo, at ito ay isang paraan para makita ng iba na hindi tayo gumagalaw. Sabi ko sa iyo, huwag mong ilagay ang kalaban mag-isip ka ng nakakaloko, baka mas matalino ang kalaban kaysa sa iyo. We are students. We should consult your teacher humbly, understand? Tumango ang espesyal na sugo, salamat, matanda, sa iyong paalala, naiintindihan ng subordinate na ito. Akala ko one-sided massacre, pero hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang sitwasyon sa huli. Inutusan mo ang mga tropa ng frontline na magpatuloy sa pag-atake, habang ang mga tropa sa likuran ay nag-aayos ng kanilang mga kampo at naghintay para sa mga pangangailangan ng frontline. Kinuha ng espesyal na sugo ang utos, ngunit siya ay bahagyang naguluhan, ano ang ibig sabihin ng matanda, ang digmaang ito ay hindi magtatapos sa lalong madaling panahon. Katapusan, ngumisi ang elder na may pang-aalipusta, natatakot akong hindi natin mapabagsak si Han Sanchen sa kalahating buwan. Kalahating buwan. Ang espesyal na sugo ay halatang nabigla, kalahating buwan ang kailangan para sa isang hukbong may 800,000 katao upang umatake tulad nito. Dahil ba sa minamaliit ng mga nasasakupan ang kalaban, o dahil ba sa tingin ng nakatatanda na ang kaaway ay masyadong malakas? Panipi, 800,000 katao, hindi pa banggitin ang pagkubkob sa isang Han Sanchen, kahit na hindi, tiyak na hindi sapat ang pagkubkob sa isang lungsod. Bahagyang ngumiti ang matanda, mamamaliit. Sa tingin mo gusto kong maliitin si Han Sanchen, di ba? Gusto ko sana siyang mag-overestimate. Pero ang totoo, kalahating buwan ko na siyang minamaliit. Sa puntong ito, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, siguro magtatagal ang labanang ito. Talagang hindi sapat ang 800,000 tropa. Hiniling ko sa Fifth Elder na magpadala ng mas maraming tao, at hindi magtatagal ay milyon-milyong mga tropa ang darating para palakasin tayo. Tumango ang espesyal na sugo. Dahil nasabi na ito ng matanda, wala siyang choice kundi sumunod. Sana lang kahit anong mangyari, tuluyan na nilang sirain si Han Sanchen. Dahil kung ang laban na ito ay nawala, ang kahihinatnan ay hindi maisip. Maaaring tumanggi ang Yetian City na magbayad ng buwis o magbayad ng mas kaunting buwis dahil dito,
At ang mas nakakatakot ay sa ilalim ng chain reaction, maraming tao na hindi na nasisiyahan sa panuntunan ay maaaring sunod-sunod na gawin ito. Sa panahong iyon, magwawasak ang pangunahing pamilihan na maraming taon nang binabantayan, at malalagay din sa krisis ang pamamahala sa iba't ibang lugar. Kaya, sa pagkakataong ito, dapat silang manalo. Ang mga subordinate na ang mag-aayos nito. Pagkatapos ng mga salita, ang espesyal na sugo ay nagmamadaling nagpadala ng isa pang utos. Mabilis na inayos ng 800,000 malakas na hukbo ang postere nito. Maliban sa 10,000 sundalo na nagbabantay pa rin sa Yetian City, pangunahin silang nahahati sa mga tropang frontline at rear line na tropa. Ang mga tropa sa harap na linya ay likas na pangunahing responsable sa pag-atake, habang ang mga tropa sa likurang linya ay nagsisimulang magtayo ng kampo, magpahinga at lagyang muli ang mga tauhan sa harapan. Sa tarangkahan ng Yetian City, malaya pa ring pinapakawalan ni Han Sanchen ang mga kabalyerya, unti-unting itinutok ang lahat ng lalaking nakaitim sa mga trenches. Dosenang ito, halos hanggang dilim. Bagamat ini-on at off lang ni Han Sanchen ang 8 Desolation Book, ngunit sa totoo lang, nakakapagod talagang gawin ito ng direkta sa loob ng isang araw. Ngunit ang kabilang partido ay tila walang anumang pagpigil, at ang mga tropa sa frontline ay patuloy na umaatake kay Han Sanchen. Tila walang pakialam ang commander ng kalaban sa pinsala sa labanan o sa kahihinatnan. Hindi problema kung magpapatuloy ng ganito. Unti-unting pumasok sa isip ni Han Sanchen ang boses ni Molong. Alam ko, iniisip ko rin to. Sabi ni Han Sanchen, kung gusto mong labanan ang pagkonsumo, hindi imposible para kay Han Sanchen na magpatuloy sa pakikipaglaro sa kanila, ngunit ang tanong, ano ang pinakaangkop at angkop na paraan ng paglalaro? Naisip ito ni Han Sanchen, ngunit hindi makapag-isip ng ilang sandali. How to play or how to play, sometimes it is normal to have some gains and losses. At saka, according to the second plan, it may not reveal too much. To a certain extent, I think it may mess up the other party, more confused, alam ko, ngunit sa ganitong paraan, ang puwersa ng epekto ng hukbong ito ay maaaring, nag-isip sandali si Han Sanchen, kalimutan mo na ito, pagkatapos ay gamitin ang pangalawang plano sa kanila, pagkahulog ng mga salita, direktang ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!